We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Isang malakontrobersyal na umaga po sa inyong lahat. Ano ba yung bati mong yan? Parang ang aga-aga, umpisa pa lang, talagang controversial na ang bate. Siyempre, kaya naman ako bumati ng ganyan. Eh kasi totoo naman yun, di ba? Mag-aminan na. Talaga namang tayo at ang ating mga kasis. Eh, mahilig talaga tayo sa controversy. Pero ang kontrobersya po ay iba sa chismis. Ay, correct ka dyan. Dahil ang chismis, wala yung pinagmumulang mga facts. Samantalang ang kontrobersya, yan, may binabatayan yan eh. Correct. Kaya po pilit namin hinanap ang mga malakontrobersyal namin mga bisita. Sila yung mga sumikat at naipakilala dahil sa mga balitang kagulat-gulat. Yan. Iba-iba po ang mga kasama namin today. Lahat sila nasangkot sa kontrobersya, iba-ibang klase. Sa ibang bansa. Isang form ng injustice. Isang form ng injustice. Sa ibang bansa. At dito. At dito rin. Correct. Kaya manood po kayo at makikilala po natin at malalaman po natin kung ano mga pinagdaanan nila at kung ano na nangyayari sa kanila ngayon. At para lubusan yung maalala ang mga sinasabi namin, eto, panoorin po natin. Lahat po yan sa pagbabalik tanaw ng controversial issues sa pagbabalik ng sis. We are sisters, we are sisters. We are sisters. Taong 1995 nang isang mapaniil na sistema ang humatol sa kanya bilang kriminal. Ngunit sa ating bansang pinaluha, ginalit at pinagkaisa ng kanyang sinapit, siya ang simbolo ng ating mga pangarap at mga bangungot. Di ilang pelikula palabas sa telebisyon, mga larawan at awitin ang humirang kay Flor Contemplacion bilang bagong bayani. Ngunit hindi siya isang bayaning marmol. Nabahiran din si Flor ng kontrobersya hinggil sa kanyang asawa at mga anak. Tanda lang na sa likod ng kadakilaan ng pagiging OCW, naroon ang lungkot ng isang pamilyang naulila. Makakasama po natin ngayon si Russell, si Junjun at si Joel, ang mga anak ni Flor Contemplacion. Kamusta na kayong lahat? Mabuti ba? Mabuti. O, umpisahan ko kayo. Lahat kayo may mga pamilya na, ha? Tatlo na ang anak ni... Magtatatlo na ang anak nito si Joel. Si Junjun, tatlo na. Si Russell, tatlo na. Mahilig kasi number 3. Lahat kayo may mga asawa na. Ilan taon na kayo? 22. 22. Ay, nga naman, ano? Parang pa ako. Si Russell? 24. 24. Abay, parang ang aga nyo ata, nagkapamilya. Ano ba, nagre-rebelde ba kayo? Nakaisip ba kayo ng mga ganyan? At kayo nag-asawa na maaga? Kasi,
Kasi bali, kaklase ko siya eh. Na, kumbaga na develop sa isa't isa. Maaga. Eh, si Junjun. Bali, barkada ko siya. Bago lagi ko siyang kasama. Yun, ganun na rin. Ganun din. Eh, si Russell. Actually, yung husband ko, nakilala ko dahil yung husband ko, pinsang buo niya yung asawa ng tita ko. So, malimit ako dati sa tita ko, pinag-aalaga ko siya ng anak niya. At doon mo siya nakilala at nabuo ang inyong love story. Eh, kamusta na kayo ng tatay ninyo? Mabuti naman po kasi maganda po pangangalaga sa aming mga anak. May kanya-kanya na kayong pamilya, no? Hiwalay na kayo sa magulang, no? Sa daddy ninyo. Yung stepmother niyo nasa abroad din, Sa Nasaan Canada. siya? Nasa Canada. Anong ginagawa niya doon? Bali, domestic helper din siya doon. Hindi ba kayo natatakot nandun siya? Parang malayo rin siya. Parang hindi ba kayo nagkaroon ng, ano ba ang tawag din? Yung fear na, naku, malayo na naman. Siyempre, nung una, medyo takot din kami. Siyempre, kumbaga, humanap na kami ng pangalawang ina namin para, kumbaga, makasama man lang. Parang mami pa rin, oh. Ganun pa rin, pero ganun pa rin yung kapalaran, laging malayo sa amin, ang aming mga ina namin. Diba? Tanggap na rin namin kasi siya ay nang kagustuhan nila eh. Kumbaga, siguro yung talagang tinadhana ng Diyos sa amin. So, mayaman na raw kayo. Nagbunga ang mga ano. Mayaman pakikisama. Yun. Mayaman sa ano, Pakikisama. pagmamahal at pakikisama. Siyempre, si Russell, ikaw daw ang pinaka-close sa mami mo noon. Ano yung namimiss mo sa kanya? Siyempre hanggang ngayon, every time lagi ko siyang naaalala kahit sa panaginip. Kumbaga, namimiss ko yung pag-aalaga niya, pag-aaruga niya sa amin, kung paano niya kami pinalaki. Kumbaga, ngayon, habang lumalaki naman yung mga anak ko, ganun din ginagawa ko sa kanila. Tapos, may malaking picture yung mama ko na galing from Muntinlupa, painting siya. Lagi kong itunuturo sa mga anak ko yun. Sabi ko, yan ang picture ni lola mo. Tapos, hanapin niya, nasa ko, wala, nasa langit na siya. Kumbaga, kinukwento ko, at least hindi mawala sa isip ng mga anak ko yung Lola nila. Kayo, ano namimiss niya sa mami mo? Parang pagmamahal niya. Yung alaga. Alaga niya sa amin. Yung andyan na yung pagkain, andyan na yung ayos na yung gamit, ayos na yung damit, ayan yung lambing ng mami, kahit makulit. I'm sure, pero namimiss niya. Si Joel, sabi mo, 90% daw ng moving floor contemplation. Totoo. Kasi dun sa lumalabas kasi sa movie, yan, parang pinabayaan kaming mga anak ni Papa, pero hindi naman. Hindi naman totoo yun. Yun yung 10% na hindi totoo. Di ba dalawang version yun? Saka yung parang bang tingin nila na pabayaan ng kaso na hindi naman hindi na si kaso ni Papa. Hindi naman talaga nangyari yun. Hindi. Dalawa yung version na yun. Ano yung mas totoong version? yung kay Nora Honor. Ha? Yung kay Nora Honor. Yung kay Nora Honor, yun ang mas naging totoo. Okay lang kaya sa inyo, kayo, or yung asawa ninyo na kung sila'y maging overseas contract worker din? Ako para sa akin, ayoko. Kung may, ayaw mo, Ako, kahit na ako yung alokin, wala, ayoko pa rin. ayaw mo talaga. Kumbaga, nagkaroon na ako Para kayo napaso. Oo, kasi parang nagkaroon na ako ng takot. Kumbaga, ayoko nung maulit pa. Kayo? Ayaw ko na rin. Ayaw, kahit yung asawa niyo, ayaw niyo din. Mas maganda pa ang buhay sa Pilipinas. Kasi sa Kahit sabihin natin na naghihirap tayo sa ngayon, no, mas magandang tingnan yung buo yung pamilya natin. Dumarating yung mga okasyon na buo tayo. Kahit sabihin natin, konti lang yung pinagsasaluhan natin. At least buo yung pamilya, kompleto yung pamilya natin. Naalala niyo yung movie ni Vilma Santos? Panood niyo ba yun? Yeah. Panood mo Oo. yun? Nakarelate kayo doon? Oo. Sino ka doon? Si Claudine? Hindi naman ako yung tipong Hindi ka naman nagalit ng gano'n? Oo, hindi naman. Tsaka hindi ako naging rebelde sa magulang. Hindi ka naging rebelde, pero naramdaman nyo na, oo nga, di bali lang hindi masyado. Kumbaga parang naramdaman ko yung sinabi ni Vilma na nagpapakahirap siya doon sa ibang bansa na nag-aalaga siya ng ibang bata pero parang mas niya, kumbaga yung anak niya mismo yung inaalagaan niya, di ba? Yung frustration ng gano'n. Parang, nung panahon na yun, when was this yung nagkaroon ng yung gulo yung sa mami niyo, right before siya natuloy yung kanyang bitay? Anong taon to? Naalala ko, nagpunta pa ako sa telephone nito eh. 1995. 1995 yon. Umasa ba kayo no na masasalba yung mami niyo?
Oo, syempre, umaasa kami. At least hanggang sa huling minuto, umaasa kami na May sa huling minuto. matutulungan ng gobyerno yung mama ko. Pero syempre, kahit na sinabi natin, buong sambayan ng Pilipino na nag-aalsa para maisalba siya, kung talagang maaga pa lang ginawa ng mas maaga, yung magandang Ginawa gawa ng ng paraan paraan. na mas maaga. Oo. Sana hindi aabot sa ganong sitwasyon. Paano niyo gusto maalala ng mga Pilipino si mami niyo, si Flor Contemplacion? Paano niyo siya gusto maalala ng mga tao? Siyempre yung sa magandang baga, kasi tulad sa office, nagtatrabaho kasi ako ngayon. So, pag nakikita nila, sabi nila, ito yung anak ni Flor, ay, ikaw ba yung anak ni Flor? Tapos, pag tinititigan nga nila ako, sabi nila, talagang hawig na hawig nga raw ako ng mama ko. Baga, pinagbiyak daw na buo. Pinagbiyak kayo mo, Oo, di ba? kasi ito magkamukha nga raw kami. Parang hindi pa rin nawawala sa isip ng mga tao yung kabayanihan ginawa niya. Nung pag nagsakripisyo siya, Buhay niya, palit. Kayo, ano gusto niyo maalala ng mga tao sa mami niyo? Maalala. Marami. Parang yung mga pangyayari na yung mga lalo na yung mga nawala yung mga kanto ni Nora. Yung mga minsan yung pangyayari sa radyo, nakaalala. Ano gusto niyong sabihin ngayon sa mga, syempre marami pa ngayon, marami ngayon ang mga anak ng mga OCWs na naninirahan ngayon na mas bata sa inyo or bagong alis pa lang yung mga magulang nila o yung nanay o tatay nila papuntang ibang bansa para magtrabaho. Ano gusto niyo sabihin sa kanila? Ikaw? Sabi ko lang, kung sila'y mag-abroad, mag-iingat na lang. Para Ingat na lang. sa mga anak, Sa mga anak, naging kumbaga- katulad ninyo na yung anak na naiwan dito. Tatagaan na lang nila ang loob nila. Habang wala ka nilang ina. Tibay ng dibdib. Tibayan ng dibdib. Ikaw, Russell. ako ang mapapayo ko sa mga tulad mga anak ngayon na naiwan ang kanilang mga magulang. Sana at una-una yung pagdasal nila yung kanilang mga magulang, kung laging nasa mabuting katayuan, tsaka maging isang mabuting anak tayo kasi kaya nangingibang bansa ang ating mga magulang para sa magandang kinabukasan natin. Hindi naman siguro kahit na sabihin natin napakasakit para isang magulang mapalayo sa kanilang anak, gumagawa sila ng parang para pagdating ng araw, hindi man sila mabigyan ng totally kayamanan. At least yung sabi nga nila, ang edukasyon daw ang hindi kayang nakawin sa mga tulad natin mga ninalang na hindi kayang talagang yumaman na as in mayaman talaga. Edukasyon na talaga hindi. At yun na nga ang ipinagkakaloob sa inyo ng mga magulang ninyo. Habang nandoon sila at nagtatrabaho at hindi kayo naaalagaan. Sa mga anak ni Flor Contemplacion, nababakas ang buhay ng isang bagong bayani. Ang buhay ng isang pamilyang nangungulila, alang-alang sa konting pagginhawa ng buhay. Maraming salamat. Thank you very much. At magbabalik po sis. Okay, Alice. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inialay sa bansa? Bagong bayani na ang sandata ay luha. Bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. We are sisters. We are sisters. We are sisters. Si Delia Maga, ang sinasabing biktima ni Flor Contemplacion. Isa rin siyang DH na may naghihikahos na asawa at mga anak na pinangarap niyang iahon sa hirap. Sa pagkakahatol at pagbitay kay Flor, sa kabila ng paniniwala ng marami na siya'y inosente, ang mga naiwan ni Delia ay naiwan ding nagtatanong. At hanggang ngayon, humihingi pa rin ang katarungan na sa kanila'y pinagkait. Kasama po natin ngayon ang pamilya ni Delia Maga, ang kanyang asawang si Mang Conrado, si Ronald at si Eugene. Kulang po kami ng isa, si Roldan, na wala po dito ngayon. Mang Conrado, kumusta na po ang pamilya Maga? Nabuti po naman sa awa ng Diyos. Pero hindi na po kayo nag-asawa uli. Bakit hindi na kayo nag-asawa uli? Kasi inaalala ko kasi ibang anak ko.
baka mamaya pag ako nagkaroon ng asawa ulit, ang mga anak ko naman ang salbayihin, kaya ako hindi na nag-asawa. Pero sa inyo ba, okay lang? Kung halimbawa nagdesisyon ng inyong tatay na mag-asawa uli, okay lang ba yun sa inyo? Okay lang po. Mahirap ba yung walang babae sa bahay? Mahirap din. Pero syempre, di ba, nung nagtatrabaho si Delia nun, wala na rin namang babae talaga sa bahay. Wala na. Nasanay na po ba kayo sa ganito? Nasanay na kami, nasanay na ako sa ganyan walang babaeng kapisan sa bahay. Pagkatapos ho ng napakaraming taon, umabot na ho ba sa punto na nagsisi kayo na pinayagan nyo magtrabaho sa abroad si Delia? Siyempre, nagsisi rin ako, pinapayagan ko. Yun sana hindi na babalik. Ay, nakapirma na uli ng kontrata kaya nakadalawang balik. Bakit ho siya ang nag-abroad at hindi kayo? Kasi wala akong aral. Nakatapos na ako ng grade 2. Kaya siya ho ang nag-abroad? Kasi na may kaya nakapag-abroad lang, gawa ng aking mga hipag. Gawa nang sila ay nagpuntahan din sa Singapore. No? Sa tingin nyo, personal nyong opinion, sa tingin nyo, may kasalanan talaga si Flor Contemplacion? Sa opinion ko wala. Gawa ng sa pagkakakita ko doon sa bangkay, hindi kayang gawin na isang babae yung ganyang klase. Kayo? Wala. Nakikita pa ba kayo ng pamilya ni Flor? Nakikita niyo pa sila? Minsan-minsan. Kumusta naman pag nagkikita kayo? Nag-uusap naman kayo? Oo. Hindi ko kayo magkagalit? Hindi. Kaibigan naman kasi yun. Kagaya mo si Efred, kaibigan ko rin yun. Napunta rin doon sa amin sa Victoria. Pero syempre kahit pa paano, may konting sakit yun, di ba? Parang may konting kurot yun sa dibdib na kahit na naniniwala pa rin kayo na walang kasalanan si Flor, pareho kayong nawalan. May konting kurot pa rin yun dahil syempre lumaki ho yun Naging malaking issue sa buong bansa. Totoo nga yun. Hindi naman maalis sa isang tao yung karoon ka ng galit sa kapwa mo. At ang isa pa nun, syempre, kung tutuusin, dapat naging mas malaking suporta sa inyong pamilya dahil si Delia nga ang unang namatay. Pero ang naging katakot-takot ng suporta, yung suporta para sa pamilya ni Flor. Hindi naman kasi, kaya laan mo nabuksan niya kay Flor na yung record ayan, kay Delia yan, igawa na itong baby tayo na nga si Flor, kaya uli nabuksan niya. Kasi 4 na taon na yan nakalipas. Bali, 1989 namatay si Delia, tapos 1993 na yung kaso. Hindi daw kayo kaagad naniwala na namatay na napatay ang misis nyo? Hindi nga. Bakit po? Kasi kausap ko yung aking bayaw, tumawag daw sa kanya, uuwi ng asing ko. Ngayong gabi naman na 4, pumunta sa bahay yung aking bayaw at patay na nga raw si Delia yung aking misis. Tumawag daw naman yung kanyang amo sa aking bayaw. Kaya ko lang nalaman. Bata pa kayo pareho nun, di ba, nung namatay siya? Anong naisip niyo nung namatay siya? Alam niyo ba, klaro na ba sa inyo kung ano talaga ang nangyari? Hindi pa po. Paano niyo pinaliwanag sa kanila kung ano nangyari sa nanay nila? Tiliwanag ko na lang sa kanila na sabi ko iba, ang ina niya patay na. Pinaliwanag niyo ba sa kanila na ang sitwasyon ng pagkakamatay ng ina niyo ay kakaiba sa iba dahil siya ay hindi lang namatay dahil sa sakit, pero napatay? Ano naging pakiramdam niyo noon? Lalo na nung lumabas na yung tungkol kay Flor Contemplacion, anong naramdaman niyo nung mga panahon na yun? Ikaw, Eugene, ikaw ang pinakabata. Wala po ako nun Wala po akong isip nun. Dito lang po ako nagganap doon. Pero ngayong ilan taon ka na ngayon? 18 po. 18. Ngayon, klaro na ba sa'yo talaga kung ano nangyari? Oo. Nagtatanong-tanong ka pa rin ba minsan na para bang, bakit gano'n na nangyari? Bakit parang hindi masyado nabigyan ng atensyon ng pagkakamatay ng nanay mo? Minsan po, nagtatanong ako. Mang Conrado, nalulungkot pa ho ba kayo minsan pag naiisip nyo? Minsan pa ho napapalabas yung storya ng asawa nyo sa TV. Nalulungkot pa ho ba kayo? Nalulungkot din. Siyempre, naalaala ko din naman yung pinagsamahan namin masaya nung una. Kaya pag minsan, naalaala ko, ako na misay pagkuhan, tutulog na lang sa bahay.
Salamat po. Thank you very much. Thank you. May 5 taon bago binitay si Flor, isang tulad niyang DH ang pinaslang, pero halos wala sa atin na nakapansin. Pampalubag na lang sana natin sa mga naulila ni Delia Maga ang pagsisikap natin na huwag na tayong maging bulag sa paghihirap ng ating mga kapwang nangingibang bansa para magtrabaho. Dito ba'y wala kang paglagyan tungkol sa bebot dito? We are sisters. We are sisters. We are sisters. Dapat sana ay siya na ang pumalit sa Asia's fastest woman na si Lydia De Vega. Ngunit matagal na inilihim ang pagkakadisqualify niya sa pagsali sa international sprint competition. Ang dahilan kaya nito ay ang kanyang pagkakaroon ng 2 kasarian? Tanungin kaya natin siya. Mga kaibigan, kasama po natin ngayon si Nancy Navalta. Nung natuklasan nila na siya ay magaling sa tumakbo, kinuha niya nila. Parang may magic siya eh. Ang una niyang tinuturo ay yung pagdisiplina sa sarili. Bilang isang champion, ang palaging sinasabi niya sa amin, ang disiplina sa sarili. Siya ang nagbigay ng lakas ng loob sa amin para lumaban. Si Ate Nance para sa amin ay isang bayaning atleta. Magandang umaga. Umaga. Kamusta naman ang ating pagtakbo ngayong umaga? Dito mabuti rin. Mabuti naman. Gusto ko muna umpisahan ng tanong, lalo na nung in-intro ko. Totoo bang na-disqualify ka? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Basta, linawin lang natin. Ang huli mong competition ay ginanap sa... Sa Rizal Memorial Sports Complex. Anong taon nito? 1994. Bali, 1994. Yan ang huli mong competition. At dapat sana itutuloy ka sa... SEA Games. Sa SEA Games. Ngunit hindi na ito natuloy. Nagkaroon ng mga controversial issue na. Nagkaroon ng mga gulo-gulo, tapos hindi na natuloy. So, sino ang pumunta finally? Meron tayong ibang, syempre, Yung delegates. mga Philippine team na nagtitraining sa Rizal Memorial Sports Complex. Ayun. Pero, supposedly, sasama ka doon. Anong naramdaman mo nung panahon na nalaman mo na after training, matapos kang mag-train, mag-practice na ilang taon, biglang, syempre, lahat naman siguro ng atleta, ang goal nila sa buhay, makarating sa Olympics. Pero ito, kahit sa Asia Games malang hindi umabot. Ano naramdaman mo ng mga oras na yon? Siyempre, nangihinayang dahil ngayong pinaghandaan ko yung larong yon. Pero hindi ako nakapaglaro. Pero ganun pa man hindi ako nakapaglaro nung SEA Games na yun. Nanalangin ako na kahit na wala ako dun sa larong yun, na sana manalo sila. Manalo pa rin. So, nung panahon na to, ano yung record? Yung oras na hawak mo? Bali sa 100 meter dash, nagtatime ako ng 11.04 seconds. At saka sa 200 meter dash, nagtatime ako ng 24.17 seconds. So, na-improve mo pa yon? Bumilis ka pa. Gano pa ang pinaka-ano mo? Na-break ko ang 100 meter dash ng mga few seconds lang, tsaka sa 200 meter dash. Kailan mo na-discover na talagang hilig mo palang tumakbo, na mabilis ka? Ilang taong ka na? Since elementary school ako, naglalaro na ako. Ang dating laro ko, volleyball. Pero natalo kami sa team namin sa volleyball. Sinubukan kong tumakbo. Doon ako na-build up sa pagtatakbo. Asa mahilig ka talaga sa sports. So, ang sabi nila, tumatakbo ka raw sa dalampasigan. Bali po, nagtitraining ako sa tabi ng dagat kasi doon nabibuild up ang muscles na mawawalan yung mga cramps, injuries. Sabagay, hindi ba mahirap maglakad nga sa sand? Tumakbo ka pa kaya? So talagang doon ka bumilis. Doon ka na-develop. So, yung mga oras na ito na-discover mo na mabilis ka tumakbo, lumalaban-laban ka sa eskwela. Ano yung naging parang
pangarap mo sa buhay ng mga oras na yon? Kasi ang pangarap ko sa buhay, sana pag napagtuloy ko yung paglalaro ko as a professional athletes, I want also to develop as an athlete like me. Mag-develop ka ng mga atleta din, katulad mo. Ngayong, ilang taong ka na ba ngayon? 24 years old. 24. Ano naman ngayon ang pangarap mong magawa sa buhay? Ako, tapos na ako ng pag-aaral as a criminology student. Pero Criminology? Ang layo? Ang layo sa sports? Hindi pa rin nawawala yung hilig ko sa larangan ng sports. Dahil parang may mission nga ako na gusto kong tapusin, na ipagpatuloy sa hindi ko naituloy na gawain. Hindi ka ba nanghihinayang na, syempre ngayon nagtuturo ka, pero sana ako na lang kasi alam ko, ito katawan ko eh. Ito yung pinangarap ko, hindi ka ba nanghihinayang? Nanghihinayang, pero binubuhos ko na lang sa mga player ko na tinuturuan ko dahil pag nanalo sila, pangalan ko na rin. So, nung sinabi mo nung 1994 ang huli mong competition, tapos nung 95, hindi ka na nakasali sa mga kahit na anong laro. Ano yung dahilan? Bali, binigyan ako ng tips sa PEC, Philippine Sports Commission. At saka PATAFA, Philippine Amateur Track and Field Association, at ang POC, Philippine Olympic Committee. Bakit hindi daw natuloy? Bakit hindi ka na pwedeng mag-compete? Bali, yun na nga, nagkaroon ng mga controversial issue na ganun na, bali, yun na. Bali, para matigil na yung mga issue na yun. Hindi ka na lang nila pinasali. Para matigil lang yung mga issue na controversial, hindi ka na lang nila pinasali. Hindi ba parang, ito ang pangarap mo buong buhay, tapos ganun lang ang nangyari. Anong reaction ng family mo? Nanghinayang din. Siyempre nanghinayang sila. Mag-isa ka ba sa pamilya? Mag-isa kang anak? Bali, 7 kami. 7 Ako kayo? pangalawa sa... May ba tumatakbo sa kanila? Meron. Meron din. So, nanghinayang sila. Siyempre nakakapanghinayang. Ang isip ko lang, di siyempre sinabi nila yon, hindi natuloy. If one time ba man lang nasabi nila na ito yung dahil sa issue ng kasarian mo, nasabi ba nila man lang yon? Or napatest ka man lang ba? Yun na nga yun. Oo, yun na nga. So, sige, parang kasi medyo very sensitive po yung topic, very sensitive po yung issue na siguro nais po ni Nancy na wag na lang mag-ingay para hindi ho magkaroon ng gulo. Pero para sa amin syempre gusto naming mailabas ito dahil makakatulong din to sa mga lahat na nanonood at makakatulong din, parang informasyon din para sa inyong mga gusto rin maging atleta kung paano po ang takbo ng sistema, kung paano po ang nangyayari talaga ngayon sa sports, hindi ba? So, ngayon nagte-training ka, araw-araw ka ba nagte-training? Sa ngayon, sa mga estudyante mo? Players ko na lang. Doon mo na lang buhos lahat. Gaano kayo kadalas araw-araw yan? Umaga, anong oras ang gising ninyo? Morning and afternoon namin ginagawa yan. Morning and afternoon, 2 beses sa isa. Napaka pala yan, disiplina ng training. Kailangan talaga ang isang atleta, mayroon talagang pinaninindigan na disiplina sa sarili, lalong-lalo sa pag-iensayo para parang mahantong nila yung talagang Paano yung pagkain ninyo? Bali, sa training lang, okay lang na damihan ng pagkain, pero pagkalaro na, medyo limitado na yung pagkain. Ano yung bawas ng kanin? Sa kanin, sa karne. Karne. So, ano kinakain niya pag meron kayong meat? Mostly gulay ang... Gulay lang, isda, ganun. Isda. Pwede, pero hindi pwedeng mabibigat. So, syempre, ang dami-dami yung ginagawa. Training nyo, twice a day, umaga at saka hapon. May oras ba ang love life? Paano na lang ang love life mo? Mayroon, binibigyan din namin ng time, pero hindi yun sa... Hindi dun talaga ang thrust, no? Sa pag-ensayo talaga, pagpapractice mo. Pero ngayon, meron kang love life. Bali, nakakonsentrate muna ako sa mga tinuturuan ko, tsaka yung mga kapatid ko na pinapaaral ko ngayon. Sa training mo, pinapaaral mo rin pati mga kapatid mo? Tinitrain mo rin sila tumakbo? Or pinag-aaral mo lang sa eskwela? Pinapag-aaral mo na ngayon. Sa eskwela, bago sila mag-train. Tapos, so, wala kang paano yung, na-mention mo sa akin kanina na nag-guest ka minsan sa show ni Maricel Soriano,
Ano yun, one time na nag-guest ka na drama or comedy? Two times. Paano sa showbiz? Gusto mo bang mag-artista? Gusto rin para mai-encounter din yung mga experience mo sa mga tao. Ang dami pong marami pong kami na naitanong ngayon kay Nancy at nagpapasalamat kami sa kanyang pagpunta at pagtakbo papunta dito sa set ng Sis. Marahil po ay di na makakalaro si Nancy para sa bansa, pero di natin siya mapipigilan sa kanyang pangarap. Ito ang patunay niyan. Watch this. We are sisters. We are sisters. Sisters. We are sisters. Kapag sinabing pagsubok, iisa lang ang babaeng pumapasok sa isip namin na dumaan dyan ng paulit-ulit din. Nakita na natin kung paano siya kinulong at pinarusahan, pero tapos na yun. At ngayon malaya na siya para tuparin ang kanyang mga pangarap. From domestic helper to freedom fighter to recording artist at ngayon on the road to becoming a lawyer. Please welcome Miss Sara Balabagan. Hello, Sara. Magandang umaga sa Janice. Kumusta ka na? Ito, mabuti. Kumusta na ang pagiging recording artist natin? Okay lang. As of now, tuloy-tuloy pa rin yung pagkanta ko and then especially sa abroad. Oh, balita ko nga, sabi mo nga kanina, talagang nag-abroad ka pa. Kasi last year, nagtrabaho ko with Mr. Ray Langit tsaka yung anak niya. Gumawa sila ng isang show na Biyaheng Langit. Bali, kinukumusta namin yung mga kababayan nating OFW sa abroad. Kumusta ka na magmula ng mga pangyayari sa'yo nun? Magmula nung ikaw ay nakulong at pinarusahan, naka-recover ka na ba talaga sa pagsubok na yun na dumaan sa'yo? Yung mga pagsubok na dumating sa akin noon, medyo okay na. Pero siyempre, sabi nga nila, habang nabubuhay, maraming mga pagsubok na dumating. Ganun. Pero ngayon, yun nga, sawa ng Diyos, na-discover ako ng Sony. Nag-recording ako, and then ngayon tumutulong ako sa isang na OFW Family Club na ang founder niya si Ambassador Resineres. Bali, nagbibigay kami ng assistance sa mga OFW. So kung tutusin mo yung pagka-freedom fighter mo, pinaglalaban mo pa rin hanggang ngayon, inaano mo pa rin siya at tumutulong ka pa rin sa pagbibigay ng inspirasyon, pagbibigay tulong sa mga kapwa natin OFW? Oo, bali nagkaroon din kami ng radio program sa ibang station. Then ngayon naman, mayroon din kami radio program din, nag-assist din kami ng mga OFW. So, busy-busy ka rin talaga? Tapos, nabalitaan ko, nag-aaral ka daw para maging abogado? Actually, yung pagiging abogado, isa yun sa mga pangarap ko. Pero ngayon kasi, dahil lagi ako, lalo na last year hanggang ngayon, lagi ako sa abroad. So, nag-stop muna ako, nag-focus muna ako sa trabaho. Pero, kaya nag-stop ako sa pag-aaral. Pero ngayon, hopefully next year, may pagpapatuloy ko na yung pag-aaral ko. And yung pag-aabogado, umaasa ako na sana matupad ko yun. Oo naman, mukhang isa-isa mo naman tinutupad yung mga pangarap mo. Ito bang pag gusto mo maging abogado dahil sa pinagdaanan mo? Siguro isa na yun kasi na-realize ko noon na gusto kong maging lawyer nung nasa loob ako ng kulangan kasi sa dami ng nakasama kong mga Pilipino, hindi lang mga Pilipino kundi iba't ibang lahi. So, naisip mo na parang sana makatulong ka kahit na sa anong paraan. Ang sarap ipaglaban yung mga, lalo na yung mga walang kasalanan. Alam mo, ibang-iba ka na talaga ngayon magmula nung una ka namin makita. Uy, pag-ibig ba yan? Hindi naman siguro. Dahil noon kasi, unang-una, kumbaga, innocent pa ako noon. Then, bata pa ako noon. Ngayon, medyo nagkakaedad na. So, siyempre, nandun na yung... May confidence ka na. Pero kailangan talaga mag-improve. Wala bang pag-ibig ang buhay mo? Pag-ibig? Ngayon kasi, sa totoo lang, takot ako,
Takot ka umibig? Kung hindi ka Takot pa ako magkaroon ng nagkaka-boyfriend? boyfriend. Kasi, alam mo na, takot akong masaktan. Parang baka matakot sila sa'yo. Hindi lang yun. Bukod pa yung takot sila sa akin. Takot akong, alam mo yung masaktan ka na. Takot ako. Lahat naman talaga tayo. Alam mo, independent woman ka na nga eh. Balita ko, may sarili kang apartment kasama ng kaibigan? Bali, nagre-rent kami. Kasama ko yung friend ko. Kumusta naman? Tita Kumusta ko. naman ang buhay ng pagiging isang independent woman? Actually, masasabi ko kahit noon pa man, independent na ako eh. Kasi kung ano yung decision ko, yun ang ginagawa ko. Hindi ako nakikinig sa magulang ko, kahit anong pigil nila sa akin. Mas maganda yung independent. Kumusta naman kayo ng father mo? Nabalitaan kasi for a while na nagkaroon kayo ng konting problema. Okay na ba kayo? Noon pa yun. Nung bagong dating pa lang ako, medyo nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan. Pero ngayon okay naman kami ng father ko at saka family ko. Siyempre, naging recording artist ka na, di ba? Nagkaroon ka pa nga ng CD eh. Ano na nangyari sa CD mo? Kumusta naman siya? Hindi ba masusundan na ng pangalawang CD? Hopefully, next year, by next year. Bali kasi yung album ko, it's under Sony Music. Then, ginawa namin yun parang pasasalamat ko sa lahat ng mga taong sumuporta sa akin noon, nagdasal sa akin. Then, para din yun sa mga OFW. In fact, yung 2 songs doon, bali, ako yung nag-compose. Talaga? Oo. Aba, nag-compose ka pa pala? Yung single, is Buhay Kulungan. Bali, naggawa ko yun sa loob ng kulungan. Wow. Alam mo, siguro pag may pinagdadaanan ka talagang ganong kabigat, parang ang daming inspirasyong pumapasok sa'yo. Talagang makakagawa ka noon. Kung hindi ka lumaban noon, sa tingin mo lang nasaan kaya si Sara Balabagan ngayon? Kung hindi ako lumaban noon, let's say sa amo ko, ganon, or sa mga pagsubok. Lumaban ka na, nandun ka na sa kulungan, kung hindi mo tinuloy yung pakikipaglaban mo noon? Siguro kung, let's say na nahinaan, kumaga, nahinaan ka ng loob? Nahinaan ako ng loob. Siguro baka nag-suicide na ako or ano, kasi doon sa pinanggalingan ko, ang dami-dami nag-suicide doon. Sa bigat ng problema, parang wala ng problema, wala ng pag-asa na makalaya, ganun. Lalong-lalo na yung kaso ko, na alam ko naman na bago ako pumunta doon, na pag once may gumawa ka ng ganun, ganun din yung parang bibigay na parusa sa'yo. Siyempre, alam naman natin lahat na Muslim ka, di ba? Sa ngayon, parang napakalaking issue ang maging Muslim nang dahil sa mga terorismong nangyayari, kagaya na nangyari sa New York. Anong masasabi mo sa ginawa ni Osama Bin Laden? Actually, hindi mo naman natin masasabi pa na si Bin Laden talaga yung gumawa kasi wala pang napagbibintangan si Osama Bin Laden. Isa siya ng pagbibintangan. Para sa akin, hindi maganda yun dahil syempre, ang daming taong nadamay, no? Na hindi natin alam kung sa sariling kapakanan lang niya inisip niya, ganun. Kasi medyo conflict nga yung ginawa niya sa New York, no? Libo-libong tao na nadamay, oo. So, hindi maganda. Pero hindi natin kasi, kumbaga may kanya-kanya tayong paninindigan, may kanya-kanya tayong prinsipyo. Oo. Well, syempre, ang hirap umagree. Oo nga. Pero ganun talaga siguro, no? Pero sana magkaroon ng Sana magkaroon ng world peace, of course. Yun ang importante, pinaka-importante. Kumusta naman ang pamilya mo? Taga Cotabato ka, di ba? Kumusta naman sila doon? Okay naman. Bali, yung mga kapatid ko nag-aaral din. Nag-aaral pa rin? Okay naman. Pero hindi mo daw sila nabibisita. Hindi kasi, lately, di ba, medyo magulo. So, tapos... Hindi ka rin, iiwas ka rin sa gulo. Oo, tapos parang sinara pa yung airport sa amin. So, pag uwi ako, kailangan ko pang bumiyay sa ibang, let's say sa Davao. So, magta-travel pa ako ng ilang oras. So, hindi mo na ako, dito mo na ako. Pero susulatan kayo? Yung mother ko tumatawag sa akin, nagtatawagan kami. So, okay minsan naman, communication naman kayo. Kumusta mo naman sila? So, balak mo bang, after being a recording artist, balak mo bang magpelikula? Pelikula wala sa ko. Wala sa isip mo talaga? Wala sa isip Never ko. pumasok sa isip mo yun? Hindi, wala. Kasi alam kong pag pumasok ako sa pelikula, maraming conflict. Ganun. So ngayon, ang gusto mo lang mapursige ay syempre yung iyong singing career and then hopefully next year makabalik ka sa eskwela at maging lawyer ka na talaga. O sige, pag naging lawyer ka, nakukunin kita abogado. Sana. Ano ba, pag naging lawyer ka ba, ang focus mo ba ay ang mas matulungan mo ay ang mga OFW or kahit na kahit na sino? Kahit na sino. Wala kang preference? Wala.
paano mo isa-summarize ang buhay mo ngayon? Ang buhay mo, yung mga nangyari sa'yo, magmula nung nagtatrabaho ka pa, hanggang sa makulong ka, hanggang sa, syempre, maging usap-usapan ka na lahat ng tao sa Pilipinas, hanggang sa maging recording artist ka. Paano mo isa-summarize ang buhay mo? So, napakahirap kasi like yung mga na-experience ko noon pag naalala ko parang iniisip ko rin kung paano ko nalusutan yun. Then, yun, nagpapasalamat lang talaga ako sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayan at saka yung mga tao na tumulong at nagdasal sa akin. Yung buhay ko noon at ngayon, kasi hanggang ngayon, kumbaga, tuloy pa rin yung pakikipaglaban ko sa buhay. Siyempre, marami pa rin mga pagsubok hanggang. So, medyo okay lang. Ang buhay ba naging patas kay Sarah? Kasi nasa panahon naman yun eh. Masasabi ko, siguro, dahil maganda rin kasi tinuturing ko, maganda rin yung mga marami akong napagdaanan dahil doon ako natututo sa mga experience ko noon. Lalo na yung mga ngayon. Thank you very much. Thank you very much sa iyong pag-share ng iyong buhay, mga naging experiences mo, at saka alam mo, sana maging symbol ka ng katapangan at pag-asa. Kasi para sa isang ganon, totoo nga yung sinasabi mo, pag nandun ka siguro sa kulungan, mababaliw ka, hindi mo na alam kung anong mangyayari sa'yo. Thank you very much. Maraming salamat. Magbabalik po ang sis. We are sisters. We are sisters. We are sisters. Ano masasabi mo sa mga naging guest natin today? Lalo na si Sarah Balabagan. Ano masasabi mo sa kanya? Alam mo si Sarah, na kahit na ano pa man ang pinagdaanan mo sa buhay, no matter how hard siya, parang para sa kanya, walang makakapigil sa kanya na i-pursue ang mga dreams niya. And then, naging singer nga siya. And apparently, she's also helping mga OFWs, ha? Now? Tumutulong siya, through a radio show. Tapos, she's part of an active group na tumutulong sa kanila. Tsaka, she wants to be a lawyer. Sabi ko nga sa kanya. Really? Maybe dahil sa pinagdaanan niya, parang kung maging lawyer ako, makakatulong pa rin siya dun sa Katulad niya. Sa kanya. Eh, ikaw, Si Nancy. Nancy, ano siya, ako nang hihinayang talaga, honestly, sa sayang, sa talent niya, na siguro nga, well, if some people just can't take the heat for you, edi might as well, ikaw na lang, gumawa ka ng paraan para magamit mo man lang kung anong talent ang meron ka. So, mas magtitiwala ka lang Hindi ba meron din naman siyang ginagawa para hindi naman nagsastagnate yung ability niya? Tumutulong siya sa iba, nagtuturo siya, nagtitrain siya. So, doon ako natutuwa na kahit na hindi siya bitter na hindi ako binigyan ng pagkakataon, kahit na may tinutulungan. May tinutulungan siya, kahit na hindi natupad ng kanyang lifelong dream, na yun ang feeling niya, di ba? Feeling mo sa buhay mo, yun ang direction mo, doon ka pupunta, yun ang gusto mong magawa. Hindi ka masyadong galit. Hindi niya magawa. Nainis ako because of yung things that we can fix naman eh. Oo, tsaka hindi naman niya kasalanan yun. Hindi naman niya kasalanan. Naiinis ako. Pero ganun talaga ang buhay. Pero hindi siya bitter. Okay. Yun, doon ako happy na ano siya, na sige, kung hindi ako, tutulong ako ng iba. Diba? Correct. Yung MAGA family. Alam mo, siguro dahil sa experience nila, siyempre, di mo sila masisisi eh. Parang feeling ko, si Mr. Maga, may konti pang, may pain pang nararamdaman. Kaya may pain siya, marami rin siyang fears, kaya nga hindi siya nag-asawa uli eh. And for the Maga children, siguro dahil losing a mother at a very young age, tapos yung ganung sitwasyon, alam mo, parang up to now, they're still overwhelmed, hindi pa sila masyadong, hindi pa nila masyadong nag-grasp yung talagang nangyari. Maybe because hindi pa nila alam kung ano talaga nangyari. Oo. Yung ang daming unclear sa kanila. Plus siguro nga dahil na-outshine nung kay Flor Contemplacion, so meron silang sarili nilang, they withdraw sa kanilang mundo.
Talaga? Of course, it's not easy para ganun How ang mangyari sa'yo. Hindi I can talaga. imagine. Pati ikaw, di ba nakausap mo rin yung mga anak ni Flor, Contemplasyon? Sa kanila naman, given what happened na yung nanay nila, nawala sa kanila, nagtrabaho sa ibang bansa, hindi sila yung... takot na sila na yung pamilya nila, sila mag-OCW o yung asawa nila mag-OCW, pero hindi sila bitter na nangyari sa kanila yun. Parang tanggap nila na ito nangyari. Wala tayong choice kundi dapat tanggapin na lang and live our lives, move on. And Which learn. they have done because they have their own families and they live in the same compound with their father. That's good. Kanya-kanya silang bahay pero sa isang compound sila. Tapos binibigyan nila ng value education. So, talagang, well, kahit na ito nangyari, may natutunan sila. Yan yung experience, yung mga lessons learned, ginagamit mo for the greater good of everybody. Exactly. Oo, di ba? Para i-share sa iba. Sana po meron tayong natutunan for today at gusto rin po namin i-share ang aming pasasalamat dahil you stayed with us for an hour. Sana po, magkita-kita ulit tayo everyday, 10:30 to 11:30 dito po sa Sis! Sis would like to thank Bambi Fuentes for our hair and makeup, Mossimo, F&H Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, BR Chua Enterprises, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Human for my clothes, Salon de Manila, Janelyn Shoes, Under the Sea Pet Shop, and Union Square. Okay! Nakaingan na. We walk hand in hand. May naalala kang huling memory mo sa nanay mo, huling bagay na naipadala niya. Patunay niyan. Watch this. Pagkasabi niya natin, parang usap pa rin kayo, wala na po. Usap, kunyari lang yun. Acting-acting lang tayo doon. Bumalik tayo sa Oval para panoorin.